Hello guys! Happy New Year! Welcome again to another episode of Geeks Around Nowhere. Our first episode for 2025. At ngayon, kasama ko ulit si Eugene. Hello Eugene, mukhang may tinatapos ka dyan ah. Happy New Year pala. Happy New Year. Kaya natin pag-usapan to. Okay. Mamaya ko napapakita. Okay, sige. Ano, basta naman ang New Year mo? Well, started depressing pero New Year-wise, sa lubong ng 2025, medyo depressing and then it became hopeful kasi may mga dumadating sa akin na unexpected. So, it's starting to get good siguro sa 2025 and medyo hopeful ako at hindi na ako ganun ka-depressed. Yeah, hopefully kung ano man pinagdadaanan mo ngayon malalampasan mo rin. Okay? Kaya yan. Lakas Oo. Na-extend ng pagiging God's strongest soldier. Yan. Sige. Ay, konting atras ka lang ng konti siguro para nasa gitna ka. Yan. Yeah. Yan. Okay. Para kita ka. Yun. So, ano ba mga pwede natin pag-usapan ngayon, no? Parang, so far, ang daming ganap sa wrestling. Sige, pag-usapan muna natin yung Raw on Netflix. WWE on Netflix. And unfortunately, wala pa dito sa Pilipinas. Excited na sana ako kasi nagpalabas na si Netflix Philippines ng parang trailer for WWE on Netflix. Pero later on, parang biglang nawala yung excitement kasi hindi pa pala tayo kasama dun sa mga first countries na kung saan ipapalabas ang WWE sa Netflix. Ang disappointment ko din is pinuksa ko yung Netflix ko. Tumagal siya. Diba meron siya ng mga screensavers? Tapos nakita ko, WWE ito ah. Tignan ko, baka binawi. Sabi ko, hindi. Bad trip, no? Sabi nga ni Dax Javiera ba yan? Yung meron naman sa Blast TV. Yeah. Yun. Fortunately nga, for us here in the Philippines, Blast TV is still available. We can still watch Raw and SmackDown live on through Blast TV. However, ang problema nga lang, pagtsagayin nyo mo yung mga commercials na 30 seconds na makikita nyo mukha ni Bossing Vic Soto, okay lang yun. Libre naman eh. Sabi nga, Vic Soto. Walang problema doon. Ang ko lang din is, ang hirap mag-type kasi sa browser ng TV. Gusto ko kasi malaking TV panoorin. Hindi ko siya mapanood ng yun pa. So, itatype ko sa isa blasttv.com. Hindi, blasttv.ph ata yun. .ph. Tapos saka ilalabas. Although, napanood ko lang partly ko lang siya napanood yung bagong WWE. At saka hindi ko siya natapos. Sadly. Hindi ko siya natapos. Pero umabot na ako sa main event. Parang Seth versus Rhea Ripley versus Liv Morgan. Pero saka naman natin pag-usapan. Isa-isa na muna natin siguro muna. Okay. Pero for other people na nakahanap naman sila ng paraan, they used VPN. So other people used Proton VPN. Good job, guys. Good job sa mga may subscriptions ng VPN, then ayos yan. Yeah, that's one way of bypassing yung geo-block for Netflix para hindi gusto niyo mapanood pa rin talaga yung WWE on Netflix. So yun. And syempre yung iba they still engage in piracy, pero we cannot blame them because it's they wanted to be updated and yun nga, it's a problem of accessibility. Piracy is a problem of accessibility. Yun yung masasabi ko doon kasi once you provide the service naman, people would be willing to pay naman for the service that you provide. Pero
Reasonable. Tama. Reasonable service. Reasonable at a reasonable price. Pero yun nga, kapag pero ito ngayon nangyayari, which is streaming, nagkakaroon na tayo ng streaming wars, no? Other people still dito. Kung they will just have one subscription to a streaming service, then the rest of the show, pirata na kasi I could say yes. Ginagawa ko din yun. Kasi ako gusto talaga sana ng we can only afford one Oo. Kasi ako gusto ko sana ng Amazon Prime, tsaka Disney Plus, tsaka HBO Max sana Oo. Gusto ko manood yung House of Dragon and such. Pero tinabad na rin ako, hindi ko na rin pinaroon. Yung pinapanood ko online and pinipirata ko na lang din is yung mga sobrang excited akong shows na hindi ko mapanood talaga kasi wala siya sa Netflix yung gagawin ko. Pero aside nga doon, Blast TV at Netflix. Yeah. Kung ayaw nyo, piratahin namin ang WWE. Ilagay nyo na sa Netflix. Yeah. Ayun nga pala, nakalimutan ko rin pala, no? WWE Network is still in the Philippines. Okay pa siya sa Philippines. So yung mga PLEs pala, maging available siya through WWE Network. Yun. So, good job. Ano pa ba? Panood mo kanina yung Saturday Night's Main Event? Hindi. Okay lang. Tamad ako manood kasi mas tinapos ko yung Cobra Kai tsaka Nadik sa Cobra. Ito yung drawing ko. Later on siguro later episodes pa din natin pag-usapan yung Cobra Kai. Di ko pa siya natatapos. Dami kong shows na backlogs at dami kong gustong panoorin pero at hindi ako nakakatulog kasi suggest ako. Hindi, okay lang. Para mga backlogs lang natin sa Ganda. Speaking of pagpakita tayo anong mga backlogs natin. Sige, later on. Ayun, sige, pag-usapan pa natin wrestling. Speaking of Royal Rumble, malapit na ulit. On February 2 here in the Philippines, February 1 sa USA. And ano pa ba? Yun, meron nga pala tayong watch party, no? Courtesy of Hobby Stadium, Pipecast Podcast, care of Mandy, who's our one of our favorite guests dito sa podcast. And also ewan ko lang kung kasama ata MWU. Syempre kasama rin Mandy was very generous na sinama na rin ng podcast Geeks Around Nowhere as one of the ka-collab with regards dito sa watch party na to. So yun nga, as of now we're already fully booked na for the reservation. So but still we're inviting you to watch on the watch party kasi meron pa namang walk-in pwede pa siya for walk-in participants. So this would be on February 2. Gates will be open at around 6 a.m. Yung show kasi mag-start ng 7, but gates would open at 6 a.m. for the pre-show then. And then the watch party would be in sa Hobby Stadium, Hobby Stadium. Doña Hemadi, Quezon City, yon. Along Irod din. So parang yung mga dinadaanan ba yun ng jeep ng Project 2, no? Project 2-3. Hindi ko sure eh. Hindi ako pamilyar. Last time na pumunta ako nag-taxi ako eh. Pero yun, sa mga sa mga yun nga, please pin lang yung Hobby Stadium. Madali nang ma-pin siya sa sa Grab. Kung ano mang gamit yun na Waze or something. 6 a.m. Ang aga nun. Okay lang. Nakatid nga ako ng ng watch party na madaling araw yung Bash in Berlin eh.
Iba yung 2 a.m. Alauna na. Medyo inaantok na yung iba nun eh. Masaya. Yeah, and also, and guys, sabihin ko na sa inyo, it's very, very enjoyable to watch kasama yung mga kapwa mo wrestling fans. It's the experience is just like you're also watching it live on the building itself. In the building itself. Kung kayo ay nanonood mag-isa, okay lang din 'yon kasi dito. Kung hindi niyo naman trip na may kasama kayo, gusto niyo lang na kayo mag-isa, okay lang 'yun. Walang problema doon. Pero kung gusto niyo rambulan kasama ng mga kapwa niyo wrestling fans, okay lang 'yun. So, please go join us sa watch party. And afterwards, after the watch party, may mga masabi natin pakulo tayo doon. Hopefully, yun nga, makita namin kayo doon. And, yun, kailangan maging masaya tayo doon sa event. Hopefully, walang ganong, may mga, previously kasi, may mga, like, may mga nangyari na ewan, pero, this past few watch parties, it's peaceful, napakasaya ng experience, and daming natuwa. Yung first time ko nga manood ng SummerSlam. Yeah, SummerSlam. Sobrang saya, yes. Napaka-enjoyable na makipag halubilo sa mga mga wrestling fan, kapwa wrestling fans mo. Batuhan kayo ng mga chance na yes. Dito na ako natatawa kasi although nangyari nga din yun, may gulo nga din doon somewhat, pero hindi na siguro pag-uusapan. Pero very minor lang naman. Pero sobrang enjoyable, tsaka talagang parang it adds to the fun na kapag mag-isa ka lang nanonood, parang corny. Okay lang, parang pero kasi parang pag may mga kasama ka ibang tao, parang nanonood ng live. Yes. May kasama kang mga although hindi kayo maririnig ng mga wrestlers, tulad ng mga fun pa rin. Bugot nga sila kung may sumagot. Anyways. Wala na ako naisip. Basta punta na lang kayo doon. Enjoyin nyo. Ayun pa pala, pwede kayong mag-cosplay ng favorite wrestler nyo. Okay na okay yun. Dala kayo ng mga replica belts nyo. Kahit gawa nyo, okay lang yun. Mag-cosplay. You are all welcome to do it. Wag lang, syempre, kung magdadala kayo ng steel chair o magdadala kayo ng kendo stick, yung mga props for hardcore matches, dalhin nyo, okay lang yun, pero wag kayo maging violente sa loob. Yun lang. Okay, makikipag-asan. Pwede kayong magdala ng props, pero wag yung gagamitin. Wag kayo makikipagrambulan. Okay? Don't do it at that place. Do it outside. Do it outside. We're inciting violence eh. Joke lang. But you can come to the watch party in cosplay. So, yeah. Okay na okay 'yon. You're very much welcome. Kung nandun sana ako, gusto ko sana mag-cosplay ulit as Mankind. Pwede! Why don't you try? Hindi ako makakapunta, pero nga pala. Nakakuha ko lang kasi nung Mankind mask ko eh. Pero we're still taking care of may father pa. We cannot go out yet pa ng matagal. Unless may caregiver kami, and hindi na naman usually kinukuha yung caregiver namin. Unless may lakad kami dalawa ng nanay. Tsaka may lakad ata kami ng 31. 31 or 2. 31 or 31 ba yung Royal Rumble? Hindi. February 2. Okay. Pero, yun nga. Yan. 31 lang kami may caregiver. Sige. Brief muna tayo. Brief rundown muna ng matches. So,
ito yung matches, ang confirm pa lang is the Men's Royal Rumble match, Women's Royal Rumble match, ladder match for the WWE Undisputed Championship between Cody Rhodes and Kevin Owens, and WWE Tag Team Championship between Johnny Gargano, the DIY versus the Motor City Machine Guns. So interesting. Para silang pero di ako masyadong familiar sa dalawa, pero alam ko sila Johnny Gargano as yung DX nga daw, sabi ni R-Truth. Pero nag-turn heel daw sila. Pero yeah, aside pa doon, yun pala yung confirmed matches, no? Yep. And so far, no, according dito sa Wikipedia na binabasa ko, for the Men's Royal Rumble, ang mga confirmed pa lang na papasok or makikigulo or rumble sa Royal Rumble are LA Knight, John Cena, CM Punk, Jey Uso, Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre, Rey Mysterio, Sami Zayn, and Shinsuke Nakamura. Whereas sa Women's Royal Rumble naman, we have Nia Jax, Bayley, Charlotte Flair, Naomi, Bianca Belair, Liv Morgan, and Raquel Rodriguez. So, yun pa lang yung mga confirmed, no? Pero sa Men's Royal Rumble, there are 10 out of 30 na sigurado na makikigulo. And then, sa Women's Royal Rumble match, 7 out of 30. So, siguro, Eugene, what's your prediction mo, prediction muna kung sinong sino yung mga sa tingin mo magiging surprise entrant and then yung mananalo for the women's and Men's Royal Rumble? Nakangiti na ako kasi alam mo na isa sa mga pinaka-guest ko sa Royal Rumble ng men's. Sige. Stay his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Kasi look, bakit ba pumupunta ng TNA itong mga WWE? For sure. For sure kasi saka sige, sir. Saka yun nga, to add to that, kasi nagkaroon na ng formal partnership ang WWE and TNA. Thank goodness. Oo. So, sa tingin mo, sino mga, back to the question. To add pa, no? Sa women's wala akong masyado. Pero masyado na tinitis si AJ Lee sa women's. Pero that's your bet? Kung mangyayari yun, sige, why not? Why not? Diba? Why not? Wala kasi akong masyadong hindi ko sila masyadong alam Would be cool kung sila Roxanne Perez siguro kung sasama na sila sa Royal Rumble. Kasi si Braun Breaker galing siya NXT. Yeah. Siya napunta ng ng Raw dahil sa Royal Rumble. So si Cora Jade tsaka si siguro maganda kung masasali sila. Sila Roxanne Perez. Isa sa pinaka siguro wag naman sana pero may feeling ako bigla siyang susulpot Sino? Si Hulk Hogan. No. Huwag naman. No, please. Si CM Punk, please be true to your word. If he does come out, please throw his racist old ass out of the ring. Grabe, We do not need Hulk Hogan to put himself over and over again. Look, pero di ba grabe yung pagbusok kay Hulk Hogan sa nung premiere episode ng Raw sa Netflix Deserve. Look, sinasabi daw niya na politically motivated daw to kasi nagpunta siya ng Republican National Party. Hindi naman totoo yun Bakit si Undertaker? Sa bagay. Binas niya si Trump Oo. Sinaportahan pa nga niya yung bakit di siya binu? Alam mo bakit? Kung sama lang talaga ugali mo, Hulk Hogan. Hogan hater ka rin. Yeah. I have a point kasi na kasi my father is a union guy. Union guy kasi talaga ako. Kaya
Yung union busting niya and yung sinumbungan niya si Jesse Ventura kaya galit. Kaya hanggang ngayon galit nga rin galit pa rin si Jesse Ventura kay Hulk Hogan. Oo, tama. Sabihin ko na rin to look, if wrestlers had the union and they had like proper healthcare, proper pension, ganyan. Tingin mo ba itong mga wrestlers na to would die young at their generation? Hindi. Yung wrestlers, ewan ko lang. Kasi, oo. Yeah, it could avoid, tama ka dyan. It could have avoided yung mga nangyari kay either kay Eddie Guerrero, almost natural causes naman yung kay Eddie Guerrero. Pero yung kay Chris Benoit talaga, yung pwedeng... Owen Hart? Pwede natin bigay doon. Bret Hart? Sino pa ba? Si Test, pwede ba lang siya? Kasi wala namang at their generation na. Although kasi, kaya sila, hindi kasi sila straight edge nung panahon na yun. Although hindi sila straight edge kasi, they need something to numb the pain with. Yes. Alcohol and drugs. That's it. Hindi mo sila binibigyan ng break. Hindi mo sila, anong mangyayari sa kanila? Hindi mo mamatay sila agad. Yeah. So, I that's sad. That's sad. Yeah, that's really sad. Mm-hmm. And that's why isa sa mga reasons na ayaw ko kay Hulk Hogan. And I swear, deserve niya. Tsaka kung papakita siya sa Royal Rumble, no one's gonna okay. No one sige. Cares. Yun nga, sa women's wala kang surprise entrant, AJ Lee ang surprise entrant mo. Stan Perez siguro. Tsaka, okay. Ewan ko kung lalabas sila. Winner sa women's Royal Rumble. Medyo malabo to. Kasi wala akong masyadong Ang weird naman kung si Liv Morgan tapos lalabanan niya ulit si Rhea Ripley, ganun kaagad. I-weird naman din kung si Nia Jax agad. Kasi parang gusto ko may konting build-up pa bago WrestleMania. I think siguro Bailey ulit. Bailey? Two-time parang para siya. And magiging second straight niya ng win Royal Rumble win kasi last year siya nanalo, 'di ba? Would be interesting para siyang si Cody Rhodes, 'di ba? Kasi si Cody Rhodes two-time straight winner siya ng Royal Rumble . So either that, isa sa pina-surprise siguro, ewan ko kung maglalabas na si Io Sky ba, ano ba nangyari sa kanila? Ba't parang wala akong balita? Io Sky and Dakota Kai are still damage control. Kairi Sane ata is still na-injure ata si Kairi Sane. Si Asuka, wala pa rin tayong balita. Injured pa rin siya. Pero, sige. Sabihin ko sa women's, baka ang surprise entrant ko would be Asuka. Would be good. Ako gusto ko siya makita. Gusto ko siyang, or ang isa pang iniisip ko na pwedeng maging surprise entrant would be Nikki Bella. Pwede, parang kasi yung asawa niya, hindi dyan sin. Hindi, kasi dito, Nikki Bella, nagkaroon ng, iniisip ko lang kasi dito, Nikki Bella already has reconnected again with WWE. Nag-appear na nga siya sa isang episode okay. Diba? So, I think that would be good. Yun yung inisip kong surprise entrant. Winner, that would be tough. But a lot of people are betting on Io Sky to win the Royal Rumble. I don't know kung kailangan nga ba talaga ni Io Sky ng panalo ng Royal Rumble match. Kasi yung unang run niya as WWE champion is not that WWE Women's Champion, parang medyo stale. So I don't know if she would be magiging deserve ba niyang manalo ng Royal Rumble match because she was naging Miss Money in the Bank naman siya. She was able to successfully cash in naman, 'di ba? Hindi ko lang sure kung
if she really needs this win for her to win to have another chance at either Tiffany Stratton's or Rhea Ripley's championship. I don't see any compelling narrative pa para suportahan yung suportahan si Io Sky for her bid sa Royal Rumble. Pero siguro interesting sa akin kung she's here na, she declared herself available for Royal Rumble. Bet ko si Charlotte Flair. Ay, may naisip pa ako isa pang surprise entrant. For women's or men's? Women's. Siguro may tatlo akong surprise entrant. Hindi, dalawa pala, no? Asuka and if Asuka's injuries are already kung okay na injury ni Asuka, talagang magaling na siya. And sino pa ba? Alexa Bliss. Oh, pwede. Kaso nga lang, feeling ko busy si Alexa Bliss. Parang hindi siya makakabalik. Kasi siya yung nagboboses dun sa babae sa Takamoto Days daw eh. Pero pwede naman kasing dito matapos na kagad yung matapos naman agad yung recording niya, then saka siya babalik, diba? May ayun, tatlo nga pala sa akin, no? Asuka, Nikki Bella, and Alexa Bliss. Ang winner ko, Charlotte Flair. Pwede, at least magandang comeback yun. Kasi parang ang tagal niya natanda. Kasi buong taon na 2024, wala akong radio silent siya eh. Yeah. And ang kita ko lang sa kanya is sa 2K23. Parang so, ibig sabihin gano'n na siya katagal na wala. Parang isang taon na pa? Or more pa? Oo. More na, no? More. So, that's kind of sad. Yeah. Pero at least, 'di ba, she's now available. Hopefully she would be more she would be healthy this time na ito maingatan niya yung sarili niya at hindi na siya may injure. Pero actually dito na-miss siya ng tao dahil dito she's a constant in a lot in WWE in the past few years before she was injured, diba? And daming tao na uumay sa kanya. Ngayon na wala siya talaga, tama ka, radio silent siya for the whole 2024 and a lot of people are now missing her. So, maganda yung ginawa na siguro baka magandang choice na muna siya, i-pull back muna siya para at least hanggang sa ma-miss muna siya. Oo. Okay, game. Next. Men's. Ikaw. Men's. Surprise entrant. Aside kay Joe Hendry, siguro si Matt tsaka si Jeff Hardy. Ay, pwede. Pwede yan. Kasi sabi nga nilang dalawa, pinupush talaga nila bumalik sila eh. And nasa TNA silang dalawa. Why not? Diba? Pero kasi yung TNA connection is between TNA and NXT. I don't know if it would be available between the main roster. Parang parang may shared universe ang TNA and NXT pero ang Raw and SmackDown yung main roster separate universe. We'll see. Pero kasi just look at this na lang. Si Jordan Grace. She was tama, nakapasok diba? siya sa Royal Rumble. Nakapasok siya. So why not itong tatlong to si Joe Hendry, the Hardys. Reasonable naman. Reasonable. Tama. Pinakaayaw kong surprise entrant na sana hindi nila ilabas si Hulk Hogan. Hindi na nila si Hulk Hogan. Depende, parang siguro naisip nila. Hindi, baka sabihin ni Triple H, hindi, baka lang to. Baka isang lugar lang yan. Check na natin. Sige na, Hogan. I don't think Triple H would do the same mistake twice. I don't know. Who knows? Pero ano pa ba? Ano pa ba pwede natin
ilabas doon. No, aside kay the Hardy Boys and Joe Hendry. Brock Lesnar. Brock Lesnar, pwede. Sabi nga doon, clear na ata siya. Ewan ko kung sa mga allegations. Hopefully. Ewan ko kung ano nangyayari. Bahala na lang sila doon. Winner, ang iniisip ko is para kasing masyadong kung sinabi ni John Cena, piling ko hindi niya sinabi na dapat manalo ako ng Royal Rumble para makuha ko tong last goal for gold ko. Yes. Kapag siya nanalo, parang at sinabi niya yun, parang wala na surprise. Parang anong gagawin natin? Yeah. Panalo. Bigyan mo kami ng konting suspense na. Pero I think Royal Rumble is not going to be Cena's day. If there's another way for contendership aside from Royal Rumble, Elimination Chamber. Yun na lang. Elimination Chamber na lang. Huwag na Royal Rumble. Kasi let Royal Rumble be someone else's go for glory. Yung mga new talent or kasi yung sa new talent, yung mga it's either new talent or mga kabatch nila Cody. Kasi kapag yung mga old talent mas saktan yung feelings na old talent, no? Kapag yung mga katulad ni John Cena, yung mga batch ni John Cena, mga nananalo kasi, para kasing feeling ko na po-politic yung backstage. And aside from doon, parang it becomes the reason why we hated Hogan in the first place. Diba? Kasi pag nangyari yun, hindi parang pinopolitik niya na naman yung sarili niya sa siya na naman mananalo, siya na naman yung champion. And Hogan has been doing this for like, I don't know, most of his career. Kaya siguro palipat-lipat siya. So, I think I would hate Cena more. I would hate Cena kapag ginawa niya yun sa Royal Rumble. Elimination Chamber, sure. Go nuts. Wag lang sa Royal Rumble. Ewan ko kung sino. It's anyone's game at this point kasi yung mananalo sa Royal Rumble. Mas maganda sana if someone new. Ako ang pinaka-bet ko talaga kung si Braun Breaker or si Jacob Fatu, kung kasali si Jacob Fatu, please. Jacob Fatu has no business being that good, pero he's that good. Yeah. Dito yung match niya kanina sa Saturday Night Main Event against Braun Strowman was naging squash match. I know I know that match was talagang pampaboost nung career pampaboost ng momentum for Jacob Fatu, and I think they were successful in doing it because people are cheering for Jacob Fatu. They're chanting his name, so parang okay. They were successful. Paano siya kumilos? Para siyang para siyang jet fighter pero ang laki niya. Di ba? Para siyang tank on wings eh. No business, he has no business doing this. And then flipping back. And it's like pero dito his promos were also good. Dito, labang nag-e-entrance siya, nagsasalita siya, tas, di ba? It's a, parang refreshing take kung paano gawin yon. I don't know kung ginagawa niya na noon yun nung bago pa siya pumasok ng WWE. Pero, I think it's a unique way for, distinguish him from other wrestlers, no? Pag-package niya nung entrance niya sa dito every match. May isa pa akong surprise entrant na naiisip ko. Biglang sumulpot ng Sige. Si Zilla Fatu. Zilla, pwede. Why not? Zilla Fatu. Okay, nagpakita na siya dito. And then, maybe in a few episodes, we'll be like, inatake na naman sila Roman, and then who's coming back? Zilla.
sila. Kasi sila has been vocal about kung sinong member gusto kaninong bloodline ka member kung gusto mong sumali. Siyempre, Roman, he's very vocal about Roman Reigns eh. He wants to be a bloodline member. Plus, he has the skills. Although, mukha pa siyang totoy, no? Parang for his age, no? Parang siyang si Roxanne Perez. Saka dito, Zilla Fatu already has parang in some of his interviews, parang he's establishing that he has bad blood with Solo Sikoa, because Solo Sikoa was using the Samoan Spike, which is Zilla Fatu's father's si Umaga kasi yung tatay niya eh, 'di ba? That's yung Samoan Spike is Umaga's finisher. And Solo Sikoa is using is using it as his finisher also, and that's why Zilla Fatu wants to reclaim it from Solo Sikoa, because parang iniisip ni Zilla Fatu, or part of his promise, that yun nga walang ibang pwedeng gumamit ng Samoan Spike kundi si Umaga at siya bilang anak ni Umaga. That would be an interesting fight. That would be so interesting. Plus, ibang klase siya eh. Na-imagine niya yung Spike eh. Tapos nakita niya si Roman. Superman Spike pa. Diba? Nag-iipon siyang gano'n, tapos bang! Grabe. So, that would be an interesting take din. Why not? Kung siya manalo ng Royal Rumble, papayag talaga ako. Sige lang. Okay. Okay ka na. Okay ka na with your winner and winners and surprise entrance. Surprise entrance. Okay. Okay. For me, no, surprise entrant ko, Nick Nemeth. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. Oo. But I think his time sa TNA highlighted na dito yung I think nabalik ulit yung ni Dolph Ziggler or Nick Nemeth as a wrestling superstar sa TNA, na numbalik yung career niya doon. And I think he deserves to be part of Royal Rumble ulit, kasi dito a lot of people are missing him in WWE, and I think he deserves to be called, actually to be part of this Royal Rumble. Yun lang naman, naisip ko lang siya. Yes. It's time for him to show the world. Yeah. To show the world again. Again. Apa bang isa ko pa? Aside from Joe Hendry. Okay din. As a TNA World Champion. So pa pwedeng kino-call out na siya si John Cena. Okay. Diba? Kino-call out niya. Sure, buddy. Go ahead. Go ahead, buddy. Go for the moon. Yeah. Yeah. Over naman na rin. Pero ako ang iisipin kong winner, lang. Since ang tagal ulit nagpakita ni Randy Orton, ang tagal ulit na nawala ni Randy Orton, I think he's also a surprise entrant dito sa Pwede. Oo. And also AJ Styles, ang tagal rin pala niya nawala. Oo nga. Injured siya. So, yeah. Sabi sa mga nabasa ko, injured daw siya eh. Pero yun nga. Those are my surprise entrants. Ang aking winner, feeling ko CM Punk. CM Punk would win. CM Punk would win. Kasi binabasa ko dito sa entry sa Wikipedia, no. CM Punk hindi pa siya nananalo ng Royal Rumble. That would be cool. Oo. Kasi dapat, di ba, last year, I think he was set up to win na. Na-injure ata siya during Royal Rumble. Yeah. So I think they had to call an audible or something na parang, hey, Cody,
I don't think I can make it, buddy. Throw me over, but let's let's go home. Finish this. You finish the story, injured ako, sorry. It will be interesting kasi dito, yun nga, he could go for Cody Rhodes WWE Undisputed Championship or Gunther's Championship, which is the World Heavyweight. Pwede. Pero would it be a compelling story if CM Punk versus Gunther or CM Punk versus Cody Rhodes? Look, ito lang yung opinion ko. If so lang, this is more on dedicated fans. For dedicated fans siguro. Kasi CM Punk has always, nung unang balik niya, he's already challenging Cody and hindi pa champion si Cody. Like, parehas tayong ganyan, blue collar, mga tatay natin, ganito, ganyan. And iniinsulto pa nga niya sa Royal Rumble, I'm not going to lose to Dusty's son. Diba, yun yung niya. Parang, it will be interesting kung si Cody magiging kalaban niya. Kasi, yeah, go for gold. Why not? Why not the triple threat? CM Punk, John Cena, and Cody Rhodes. Triple threat match? Sure, buddy. Why not? Pwede. Yeah, pero mas interesting nga kung si Cody. Kasi kung hindi siguro na-injure si CM Punk, although baka champion pa rin si Roman, hindi natin alam kung ano mangyayari. And I think this is our shot. This is CM Punk shot na lang to know na okay, ito yung mangyayari kung sakaling ito last year na Yeah, and si CM, yun nga kung hindi manalo si CM Punk dito, he still has 2 aces left. He could still participate in Elimination Chamber, and second is yung favor na kukuhanin niya coming from Paul Heyman. Pwede. Which is hindi pa natin alam kung ano yung favor na hihingin niya. Diba? At eto pa pala, may iniisip ako speculation 'Di ba parang there's still the air of Rock versus Roman in WrestleMania. I think they're still brewing the Rock versus Roman Reigns storyline, and maybe this year's WrestleMania is-showcase yun, or pero I think this Royal Rumble would start the Roman Reigns versus The Rock storyline. Actually, yun nga pala, isa pang iniisip ko na surprise entrant si The Rock. Pwede. So, di ba? Tapos si Rock itatapon ni The Rock si Roman Reigns. Over the top rope. I-eliminate niya si Roman Reigns. Pwede. So that will be the start of The Rock versus Roman Reigns storyline. Yun yung isa sa mga natapos kong matches. Ang ina-expect ko naman na yung ulang pala is bukunin niya, tapos i-rock bottom niya si Roman, tapos people's elbow niya, saka siya alis. That would have been the greatest move right there. Pero hindi niya ginawa Pero kung gagawin ni The Rock in this Royal Rumble, parang ang daming nangyayari, tapos doon mo gagawin. Wala yung momentum. It's either Elimination Chamber na gawin siguro. Hindi. Parang kasi dito pero it's also great, pero alam mo yun, matatabunan siya ng daming nangyayari sa Men's Royal Rumble. Say for example, we have CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins. Diba? Pili ko nga, ang bet ko nga, silang tatlo ang silang tatlo ang matitira doon sa sa ring, the last 3. Hindi ko lang alam kung sino yung pang-4, pero bahala na. Diba?
So, that would be, tas makikigulo pa si Rock saka si Roman Reigns. So, it's good. Pero, alam mo yun, baka matabunan eh. Matatakunan talaga sila. Oo. There's nothing, to it. Dapat ginawa na ni Rock yung heel, it's either heel turn niya or ulit, nung Netflix show, nung yung Ulafala. Kasi, yes. Look, Rock just wants to be like, we know that. But it doesn't give a compelling story. Sorry, but you can be as good as you want, but the story doesn't, move. And it won't make sense if you two just fought without, any reasons. It's either mag-heel turn si Roman, sure, why not? Pero challenge. Pero dito, Roman Reigns doesn't need to to turn heel because he's now anti-hero face siya ngayon di ba? Yung gusto ko rin sa kanya eh. He doesn't care if he's he doesn't care if he's a face now or or a heel, pero this time in his storyline he's now a face, and he still has that similar swag nung naging heel siya, diba? Pero okay lang rin naman. Pero kasi parang wala na kasing it doesn't make it compelling na eh. Kung pipilitan na nila sa WrestleMania yung Rock Roman thing, unless na talaga kung i-epal si Rock in one moment in time na somewhere or some point na that would make it interesting. I'm hoping na alam mo yun, parang okay na heel si Rock eh. Sana malaman niyo yun. And we will not hate you fully for it kasi we know that this is, entertainment. Maybe outside the ring, you'll be the kindest guy ever. In ring, do what you have to do to make to get it over. Saka dito, yun nga eh, if you're the final boss, ang iniisip ko lang, kung heel ka na, sagarin mo na yung pagiging final boss mo. Pull the strings. Oo. Dito, even if you're one of the members of the board, actually, dito, pag member ka ng board, halos wala ka naman talagang ginagawa eh. You're just a shareholder. Yung meron kang you can just sway the votes during corporate meetings kapag may kailangang pagbotohan, 'di ba? Pero if you're a board member, nakaupo ka lang, nakikinig ka lang kung ano yung mga kung ano yung mga pag-uusapan eh. Yun lang naman yun eh. pero if you're branding yourself yun nga as the final boss, dito pull the strings. Pull the strings. Samantalahin mo na. Diba? Diyan ka na eh. Dito, ang iniisip ko na nga, dito, he can steal the championship from Cody Rhodes eh. Kasi dito, dito is alluding to it eh. Okay. Okay lang yun. Then, afterwards, doon na magsisimula, doon na yung build up for the Rock versus Roman Reigns rivalry. And then Cody Rhodes would turn heel naman, di ba? This might be stupid, no? Pero ito isa na iisip ko pwede mangyari. CM Punk wins. And then lalabas si The Rock, pero parang ano yun? Ba't may number pa rin? Tapos na. Then parang no. I'm a surprise entrant 31. Tapos mapasok siyang ganun. Tutulak na si like what? Like tulad ng ginagawa niya kay CM Punk all his career. Tutulak niya aside and then mababanas sigurado si CM Punk. Maraming tao din mababanas. That will be the most kasi ginawa niya na yung last time. Ginawa niya na kay Cody yun eh. The most heelish move in history of WWE. Pinakakupal na. Gawin niya. Yun nga. Diba? Pull the strings.
pull the strings. Be the McMahon that you wanted to be, di ba? Kasi from doon, I mean, The Rock needs to do something heelish. Kasi, we already did. Ginawa nyo lang talaga yon kasi nainis talaga yung tao sa inyo kasi pinilit talaga kasi nila. Pinilit talaga nila. Pinilit talaga nung last, Kaya it didn't come natural eh. Yeah. Siguro kung gagawin din nila yun ngayon, mas lalo sila maiinis. Pero, gawin nyo naman in a way na natural. Saka dito, champion na si Cody, so okay na. Okay na, wala na sila magagawa. Oo. Pwede na. Sino, aside CM Punk lang na winner mo. Ako, okay na sa akin din yun kung sakali mangyayari yun. Oo. CM Punk, okay lang rin sa akin. Okay lang. Okay na sa akin si CM Punk. Kasi, why not? He deserves something. He deserves. Kasi unang balik niya, he got injured eh. So, do something, Punk. Grabe ngayon yung mga promos ni Punk. Sobrang compelling. Interesting. Punk, pinaramis mo sa amin yun. Kapag lalabas si Hulk Hogan, please, unahin ka na agad. Galing. Dito, baka mamaya matalo ni Hulk Hogan yung record ni Santino Marella. Please do. Please do. Dito, yung record ni Santino na 33 seconds lang. we can probably make another episode about this na regarding ang dami ko kasi gusto pag-usapan din about other wrestlers na generation ni Hulk Hogan, the Ruthless Aggression and the Attitude Era, no? Ito lang masasabi ko eh, and sa Mount Rushmore ko ng wrestlers, ano ba ang nagawa nila sa company? Good. Hulk Hogan started to help it. Pero along the way, yung mo napansin, parang nasisira niya konti-konti. Kahit saan siya magpunta, TNA, WCW. Sige, parang nakakatulong yun. At least yung WWE umaangat, no? Pero parang pansinin mo na every time, hindi siya loyal din sa WWE. Aside from doon, parang hindi siya marunong mag-put over ng talent. And kung inisip niyo na parang grabe ka naman kay Hulk Hogan. Guys, isipin niyo na lang ito, may coworker kayo. Ginawa niyo yung lahat ng mga kaya niyo. Tapos sinapawan lang niya kayo. Di ba parang nakakainis 'yun? Kasi ganun ginagawa ni Hulk Hogan eh. Hindi siya marunong mag-put over ng talent. Sarili lang niya. Sarili niyang ego lang. Yun lang nakakalungkot. Saya, yun yung dito, parang feeling ko, that will be one of the biggest blemish sa career ni Hulk Hogan. Yung masabihan siya ng ganun. Even Undertaker has parang medyo may konting irita siya kay Hulk Hogan. Yeah. I think yung yung pile driver, yung tombstone pile driver. Oo. Parang alig ko, sabi doon ni Hulk. Oo. Pero tuhod lang naman yung may instances na kasi nangyari kay Undertaker na naka-injure siya ng wrestler ng tombstone pile driver kasi hindi pa siya marunong nun. Yung kay Coco Beware ba yun? Kay dito, kay Godfather? Oo, parang Coco Beware, oo. No, you hurt my neck, man. You should keep your other wrestlers safe. Look, I've apologized already. If you have a problem, we can take it outside. Talaga nakita mo pag ganun niya, parang, dude, that's not a good apology. Pero yun, ang dami niyang kaya si Undertaker is a good talent kasi he knows how to make his he's safe. Nung mga later na kasi syempre bago lang na siya, hindi siya safe. Nasa nga ba tayo? Sorry na-derail ko ng konti. Sorry. Okay lang. Okay na tayo sa Royal Rumble. Oo. Okay na tayo sa mga... It's a blemish na in his career. Let's just talk about
other wrestlers na rin na next time na lang siguro. I'm sorry. Okay lang, sige. Sige, ano ba pwede natin pag-usapan ngayon aside from Royal Rumble? Ano na lang, mga something na pwede nating pagkaabalahan ngayong, or yung mga tina-target natin in 2025. 2025. Teka lang, meron pa sorry. Star Wars. Yeah. And DC. Comics pala. Ito na nga yung inano ko. Ayun. Nakikita nyo kanina, natapos ko tong si G.I. Robot ng Creature Commandos. Sinunod sa mga favorite characters ko kasi napapanahon siya ngayong panahon na to. Hindi ko na i-spoil kasi alam ko, sir. Alam ko, di ko pa napapanood. Dinagdag ko lang sa backlog mo. Speaking of DCEU, DC Universe. Under James Gunn. Sige, pag-usapan muna natin. Napanood mo na siguro yung trailer nung bagong Superman movie. Hindi ko natapos. Hindi ko natapos. Pero it's ang dami nilang naging memes tsaka Easter eggs on it. So look forward ako. After sabihin ko na din after ko mapanood to yung Suicide Squad na bago tsaka yung konti ng Peacemaker series. Maganda, the DC universe is in good hands. Yun ang masasabi ko. I can expound on it more, pero sige, kayo muna. Sige, go. Expound mo. Bakit sa tingin mo nga DCEU is now in a good hands in James Gunn? Look, I will say this. Good hands of James Gunn. Yeah. Si James Gunn, ang galing niya kasing magpaganda ng character. Nakita natin yun sa Guardians of the Galaxy. Which I agree. Yeah, kasi look, Guardians of the Galaxy, nung minention sa akin ng professor ko yun, si Batista will be on Guardians of the Galaxy. Like, okay. What's Guardians of the Galaxy? Tama. Sabi niya, I'm boo! Like, okay, I'm sorry. Hindi mo kilala ang Guardians of the Galaxy eh. You're super nerdy talaga. And ganun yung ginawa niya sa mga characters sa Suicide Squad, Peacemaker, tsaka dito sa Creature Commandos. Itong mga characters na to ay sabihin natin bottom of the barrel characters ng DC Universe. Talagang pag ginano mo parang sino ba to? Parang hindi mo sila kilala eh. Unless na lang talaga kung super nerdy ka. 'Di ba? Yes. And hindi aside from bottom of the barrel characters sila, he wrote them so well. James Gunn wrote all of those characters well. Very compelling sila. And meron kang good reason to like these characters kasi hindi lang dahil how Marvel writes their characters now, no? Like they're gonna like this character because he's gay, he's black, or something, or not to disparage on woke, no? On wokeness ng Disney. Pero kasi not gonna lie, James Gunn is doing the same thing. Peacemaker's kind of bi if you look at it. He's James Gunn knows na yung characters mo hindi lang dapat ganito, it has to be more. And I will give you an example na well-written characters that I really like and I found cool that are gay and black or whatever. Si Olrox ng Castlevania Nocturne. He's gay and I like him. There's no problem. Kasi why? He's cool. That's probably the Disney's problem now. And this is what James Gunn is doing so well. And that's why sobrang tuwa ako na nung napanood ko yung talagang tinapos ko yung Creature Commandos. And kaya nga lang hindi ko matapos yung Peacemaker. Kasi may limit lang yung
pinipirata kong pinaparooran. Anyway, mapapanood mo rin ng Peacemaker. Yes, I agree. Kasi dito, I've watched Guardians of the Galaxy volumes 1, 2, and 3. And dito, tama ka, nung inintroduce yung Guardians of the Galaxy, walang dito, tama ka doon na only die-hard comic fans or comic readers would recognize these characters. And James Gunn was successful at making those characters fun, relatable, and compelling. He made those characters in his narrative in his narrative for fans and for casual audience to relate and to also to become new fans of the characters. 'Di ba? And tama ka doon na he's good at, or he's excellent at making his characters relatable, and also at the same time yung character development. 'Di ba? Napaka-interesting nung ginawa niyang atake doon for the Guardians of the Galaxy cast. And also yung banter nung mga tao doon, yung ng mga characters sa Guardians of the Galaxy. Talagang sabi mong yung chemistry nung cast was also because of James Gunn's direction. Isa rin sa nakita kong magaling kay James Gunn na buti kinuha nila ng DC is magaling siya gumawa ng teams. Yeah. Kasi DC did it the James Gunn way nung unang-una, diba, sa Justice League. They failed. They failed horribly kasi they rushed into it. Si James Gunn with teams kasi per sa movie, sabihan sa Guardians of the Galaxy, may mga moments at tiny details ka makikita na ganito sila, ganito yung story nila. And konting-konting mo mabubuklat yun hanggang sa dulo. Doon siya magpapap. Doon magaling si James Gunn. At saka si James Gunn, and nagulat ako dito sa Creature Commandos. Magaling siyang mag-subverse ng twist. Kasi nagulat ako sa ending ng Creature Commandos at hindi ko na i-spoil sa inyo yun. Panoorin nyo na lang. Okay. Pero sasabihin ko nagulat talaga ako. Parang napanganga ako eh. Okay. And ang cool din sa bagong DC DC universe na to is if you watch Peacemaker and you directly watch Creature Commandos, nag-i-interlace sila. Ganun din. Pag napanood mo yung Suicide Squad niya na una and you watch Peacemaker, ganun din. Talagang nag-connect. Parang nanonood ng Guardians of the Galaxy actually. Yeah. Pero yung una kasing Suicide Squad, pumangit lang yun dahil kay Will Smith eh. Hindi rin. Pero yeah. I'll give them that. Pero masyado kasi sila nagmamadali. Tsaka parang napansin ko sa unang-unang Suicide Squad is masyado nilang ginaya yung unang-unang Guardians of the Galaxy din. Subukan lang gayahin yun. Kaso nga lang, meron silang James Gunn na galing sa Shopee. Di gumana eh. Kasi ang nakakatawa talaga is sinusubukan nilang maging Deadpool-like yung mga characters doon, kahit si Harley Quinn eh. Parang, dude, this sucks. Parang nung pinapanood ko, sabi ni Kuya, Rito mahimik ka, panoorin lang natin. Di, Kuya, pangit talaga eh. Parang hindi ko na, bakit ganito? And nung napanood ko yung second na Suicide Squad, which, parang, granted, medyo mas mababa yung expectations ko sa second. Nag-exceed siya. Parang, okay, hindi ko na-expect to. So, okay. Very good. Tapos, ano pa ba? For me, no, what
excites me with James Gunn's DCU is fan kasi ako ni Millie Alcock coming from House of the Dragon when she portrayed Rhaenyra Targaryen, and now she would be Kara Zor-El or Supergirl. Supergirl. Oo. Yeah. So it's interesting kung paano siya may integrate agad dito sa world ng DCU, DC Universe. So kasi dito sa TV pa lang kasi with the Arrowverse di ba? So we have Melissa Benoist something. Di ko sorry, I butchered her name. Natin kasi Benoist. Then we have Grant Gustin, di ba, as Flash, and then si Stephen Amell as Green Arrow, di ba? Yeah. So interesting din yun. At yun nga dito mas DC benefits from having multiple versions of Superman parang multiverses, 'di ba? Parang established na doon na meron kang different universe na separate, tas later on dun sa Arrowverse lang na establish na, pero pwede kang mag-travel through different universes, much like what Marvel is doing now in their in the multiverse saga, 'di ba? Pero if I'm gonna be honest, sana hindi mo nila gawin yun. Kasi masyado, it's too much of a rush kasi. Tsaka multiverses are kumbaga parang masyado na siyang overuse ng mga writers eh. So, kung kaya nila muna, kasi nagiging crutch na siya, stay on this universe muna. Build on it. And we could see all the potentials na. Yeah. Pero if they could go multiverse, do it slowly. Hindi, pero yun nga ang what I mean is that they could really start all over. Kasi yun nga they could establish this as a new universe. Diba? Pwede. Yeah, as a new, kumbaga, kung gusto lang, they want to build upon it, like, sabihin natin, No Way Home. Pwede na ilabas kung dapat nila ilabas, sino nga yung si Superman na yun? Si Cavill, kumbaga gano'n. Henry Cavill, as a cameo, or si which is such a waste, si Ben Affleck. Ben Affleck was such a good Batman. We never got to see a solo Batfleck movie. And we never got to see another solo Superman movie aside from maganda sana kung Superman 2 would be something just him and Supergirl or something. Kaya nga sayang yung dito yung Snyderverse . A lot of people are pero actually a lot of people are not liking the Snyderverse, pero nung napanood na yung Justice League Snyder cut, now they know what's Zack Snyder's vision of the DCEU. Diba? Actually, nung bago ako mapanood yung parang naisip ko wala na kagang hope tong DC Universe. Nakita ko yung Snyder Cut, sabi ko, grabe, I wish they built upon this pa. Plus yung Jared Leto na Joker, I really hated him. Pero sa Snyder Cut, I loved him Parang, I think DC should hire better directors na. And they're doing the right step with James Gunn. Pero kasi dito, ang problema kasi nung kay sa Snyderverse is that hindi na talaga dami budget constraints, and then yung creative differences between within the higher ups and Zack Snyder. Feeling ko aside from doon, yun nga yung sabi mo is yung kay Joss Whedon. The version ng version. Oo, yung isa pang version ng Justice League,
which is a very worse trait. Nung pinanood ko yung Snyder Cut, mas maganda yung Snyder Cut compared dun alam mo ba, dinedefend ko pa dati yung Justice League. Tsaka yung Batman v Superman na yan. Sabi ko, hindi naman ganun kapangit. Kaya naman, masyado kayong ano. Kasi yung writing lang na, there's a problem with the writing ng Batman versus Superman. Pero, tarito, anything, tarito, okay na naman eh. Okay na naman yung feeling, tarito, it's a good prelude for the Justice League eh. So parang, kasi naging feeling ko na, nung pinag ko, medyo rushed kasi siya. And for it to be saved, parang manonood ka pa ng director's cut, parang dude, release mo lang yung director's cut. Kaysa nakihintay pa namin yung DVD, or sa streaming services mo na i-release mo yung director's cut na yan. Labas niya na agad. Kasi, look, it's not kasi dito, kaya di nalabas agad kasi nga, dito, wala atang, dito, nasa control nung Warner Brothers pa yung, yung, dito, yung mismong buong dito, Justice League na masalimuot yun na dito, yun nga, it ended up that Zack Snyder would release it. He has a full control over the Snyder Cut, pero parang wala ata siyang kikitain doon. And then directly to HBO Max ang release, hindi na magkakaroon ng cinematic release. Kasi kasi dito ilang oras 'yun? Dito hinati to 3 parts 'yun di ba? Nagulat nga rin ako parang pinos ko muna, umihi muna ako, kumain muna ako, tapos bumalik ako, tara, panood tayo ulit. Pero yun nga dito ang daming what made the Snyder Cut for me, it felt right for me because unang-una sa lahat, nung sa Joss Whedon version ng ng Justice League, ilang oras lang yun. Sobrang iksi. Parang pinaiksi na ata 2.5 hours or 2. Basta, daming parts na na-rush. Whereas, yun, sige, go. Parang ang dami nilang nilagay na jokes na napaka-unnecessary. Tsaka, yun pa. Avengers na. Meron pa nga doon may pamilya na may dalang bug spray na parang anong gagawin yan sa scene na sa susunod na sa mga susunod. Although ang nagustuhan ko sa Whedon Cut is si Superman. Kasi parang ang target ni James Gunn is make Superman hopeful. Yun na yun. Superman was hopeful there. Yun lang yung sasabihin ko. That I like sa Whedon Cut. Pero yun na. Pero mas okay yung feeling ko doon sa Snyder, yung vision ni Zack Snyder for Superman. Kasi talagang dito, yun nga yung magiging magiging tauhan siya ni Darkseid. Diba? Interesting yun. Kasi for me, how would you deal with that kind of creature na sobra almost God, and then dito dati mong kakampi, ngayon kaaway mo na. Diba? And then yun nga, yung sa Snyder Cut kasi kaya ko siya nagustuhan is because na-expound yung story, yung beginning, yung intros for superheroes. For sino ba yan? Cyborg. Yun. Oo, 'di ba? Kasi dito na-rush yung kwento ni Cyborg doon sa sa Justice League eh. Hindi siya parang di ganoon na expound eh. And even yung kwento ni Barry Allen, si Flash, 'di ba? Dito medyo na-rush din yung introduction niya doon sa movie. Although okay lang rin naman na paiksin kasi dito kilala na naman natin si The Flash eh.
Si Cyborg ang nakakailangan ng ng compelling Gusto ko doon sa sa Snyder Cut is technically hindi siya Justice League movie. Kung titignan mo, parang mostly yung focus kay Cyborg eh. Parang siyang Cyborg the movie. Pero kasi, pero yun nga kasi dito, si Cyborg kasi parang wala siyang, hindi pa siya wala siyang sarili pa nung, wala pa siyang standalone movie. And he will be yun nga ang balak sa he will be introduced in Justice League, then he will eventually have his own standalone movie, much like nung kay Gal Gadot's Wonder Woman, 'di ba? Napasok muna siya sa Batman versus Superman tapos nagkaroon siya ng standalone movie, 'di ba? Ganun nga sana eh. And even yung kay si Martian Manhunter. Actually, doon ako na weirdohan, yung Martian Manhunter. Pero gusto ko na nagpakita siya doon kasi siya sa mga favorite characters ko. Pero yun lang yung pinaka-weirdohan ako sa Snyder Cut. Like, binisita niya yung nanay ni Clark Kent as someone. And it's like, nag-transform siya into an alien. Like, bakit? Parang sense. Pero sige, why not? Ewan ko kung yun yung scene na yun. Pero parang, alam ko siguro siya si Superman, pero parang, bakit ka bibisitahin ng general for out of no reason kung kilala ba niya si Superman or something? Kung kilala niya, sure, why not? Pero parang, okay. Yun yung parang nawirdan ako. Pero, maganda sana din kung tinuloy nila yun kasi ako gusto ko makita si Martian Manhunter. So, siya sa mga, yung sa Justice League Animated, so, siya sa mga favorite ko dati, talagang pag siya yung inaabangan kong character talaga eh. Bakit yung powers niya hindi siya super hindi siya yung katulad ni Superman na parang super lakas. Yung powers niya kasi is parang siyang Piccolo ng ng Justice League Universe. Parang si Piccolo ng yun yung sasabihin ko. Kasi, yung favorite ko rin kasi si Piccolo sa Dragon Ball. So, yan, may mga na tayo, speculations na tayo with the DCEU, no? At, as napahaba na tayo ng usapan, okay? Pagka-alas 10 na. Oo nga eh. So, okay na siguro ito, no? So, we have discussed na for this episode, wrestling, and then we covered na rin DCEU, other stuff. Saka na lang siguro yung mga backlogs natin. Backlogs? Oo. Pakita natin. Gusto. Yeah. Itong backlog ko ngayon, thanks to my wife kasi siya yung nakascore nito sa galing sa backlog nung office mate niya, tapos binenta na lang, tapos yun. Ito. Gundam Double X. Gundam. Nice. Master Grade. Nice. Well, ang daming nagsasabi na underrated ang story ng Gundam X. Actually, I think so, pero kasi hindi ko siya napapanood din. Pero curious ako, no? Pero parang hindi daw natapos. Ako rin, di ko na gaano maalala since yun nga, this is, Gundam X is one of the early Gundam series na napalabas sa GMA. Una, Gundam Wing, sunod ata is G Gundam, then ito yung pangatlo. Pero hindi siya I think, kasi kung i-compare mo yung stories ni Gundam Wing and then G Gundam, medyo, actually pala, nauna muna si G Gundam compared kay Gundam Wing. Then, sa chronologically. Sa Japan. Pero dito kasi baliktad. Baliktad, oo. So Wing muna and then yung Gundam and then yung pero okay lang naman 'yun eh. Kasi dito hindi separate naman kasi yung mga timelines nila or universes nila. So it's okay. Di na naman natin mahalata 'yun. Pero akala ko nga dati it was connected kasi parang na-mention ata si Hiro Yui sa Seed. Pero ewan ko kung totoo yun. I don't know kung totoo. Parang hindi ata. I watch Seed. Seed Destiny pala napanood ko. Seed Destiny got weird. Pero
Since natapos ko, yung X siguro would be interesting to watch siguro. Ang backlog ko naman ay kasi wala pa ako talagang balak pagbuo. Aside from dito nga sa ginagawa ko ngayon, baka mamaya tapusin ko or bukas. Ito hindi ko napakita sa'yo kanina, no? Oh. Gundam Thunderbolt. Oy, Atlas Gundam. Atlas Gundam. Oh, ayos. Bootleg kasi yun yung kinafford ko. Pero, ang cool na nagkaroon na sila ng bootleg nito. Kasi ang nakita ko ng bootleg last time is yung Full Armor Gundam tsaka yung Psycho Zaku. Pero wala na yung hindi na nag-exist yung HG nung Full Armor Gundam na bootleg. Saan? Full armor na unicorn? Full armor na RX-78 sa Thunderbolt. So yung heavy Gundam na yon sa Thunderbolt, wala nang HG sa bootleg. Pero yung Psycho Zaku, next time siguro. Why not? Kasi mukhang interesting. Tsaka dahil StarCraft fan ako, Siege Tank. Para ka-match nung Goliath ko. Kasi yan lang yung nakuha ko pa so far. Hindi ko muna bubuin. Kumbaga, reward ko to sa sarili ko kapag medyo parang champagne. Yeah. Kung mapapansin nyo, no, wala na yung mga display ko dito na mga Gundam. Wala na sila dyan. Yari. Kasi nilagay ko na sila sa separate na lalagyan sa taas. Kung ewan ko lang kung makikita nyo, pero yun nga, dito na, meron na silang sariling display. Parang altar na sila dyan. May altar na sila dyan. Next time on Geeks Out of Nowhere, Gundam Tour. Gundam Tour, yan. Gundam Tour. Pagplanunin natin yan. Siguro with yun nga pala, no? So, next month will be Geeks Out of Nowhere's anniversary month. So, magtatatlong taon na tayo na magkakasama. So, ayun. And hopefully nga, yun nga, dito, no, nasabi ko na bagit ko rin kanina nga, no, na doon sa watch party we have some surprises there. Kaya hopefully, after the watch party, magstay pa rin kayo doon. So, baka malay nyo kung ano man mauwi nyo, di ba? May mauwi kayong regalo galing kay Mandy. Mandy, baka naman. Mandy, baka naman. Joke lang. Pero, Mandy. Pero, so, siguro, okay na tayo. Mag-iisa. Yeah, siguro. Okay na. Sige, shoutout na. Sige, go. Next. Go, ikaw muna. Siguro, next time, ano pa pwede natin pag-usapan pa? Card games siguro? Yeah, card games. Sabi mo kanina, balak mo muna, pero next time na siguro, yung TCG Pocket. Laruin niyo muna, enjoy niyo muna, sir. Yung Pokemon TCG online. Yeah, ito, mobile. Pocket, yeah, mobile. Sabihin ko lang, kasi the past few episodes, sinabi ko na addict na ako. And tignan niyo po, mga kaibigan. Ang dami ng Pokemon cards. Bigay sa ni Kuya. Salamat po, Kuya. Shoutout sa kapatid ko. Meron pa tayong yan. Legendaries. Wow. Japanese ako dito. Ito, Japanese. Bakit magkano siya? Magka-back-to-back siya na Japanese na cards. Nice. Si Graveru, tsaka si Erikuturodu. Erikuturodu. So, yes, manager at Dictionwell Kids. But yes, it's very enjoyable siya. Baka pag-usapan natin next time. And aside from that, okay lang. Let's just talk about anything under the sun, wrestling, nerd stuff. Yeah. I'm game naman po. Invite niyo lang ako, sir. Of course. Ayan, shoutout. Shoutout sa pamilya ko, lalo sa mga kuya ko sa Canada. Ingat kayo dyan. Shoutout kay Mandy. Mandy. Sa kay John. Kay John. Shoutout din kay Sir John, tsaka kay Sir Migs.
balik na po kayo. Para para kumpleto ng Kaya sa maganda ako mababalik sa Sir Migs busy pa siya. Busy pa. Hopefully. May nasikaso pa siyang kasal. Malapit na ilang 10 months na lang halos. Ano yan? Kakasal po ba siya? Kakasal na siya. Lapit na. Sir Migs. Shoutout din sa mga kaibigan ko din na si Javi, former sensei ko dati na sa karate. Tsaka former classmate ko din sa karate, tsaka sa FEU din si Maki. Shoutout din kay Kelvin, yung penciler ko dati. Wrestling fan din kasi siya. So, yun. Shoutout din sa mga kapwa kong artist. Shoutout sa Kawangis team. Shoutout kay Sir Jigs Ugalde. Hello. Kung nanonood ka, balay natin, ikaw yung susunod na guest natin. Penes, nabasa ko na yung niya. Nabasa ko na yung yung ginawa niya, no. So interested ako sa magiging takbo ng story. Hopefully yun nga, hopefully makasama natin siya sa podcast. Come on by. Shout out pa sa mga pamilya, sa mga pinsan ko, from both sides, saka sa mga tita ko. Yan, hello. Shoutout sa inyo. Shoutout, yan. Ako naman, shoutout to my wife, syempre, shoutout sa parents ko, sa kapatid ko, saka isa pang shoutout kay Mandy again, kay Migs, kay John, hopefully kay Kuya Julio din, shoutout din yung and my other college friends. Yung office mate ko pala nagpapa-promote ng kanyang YouTube channel, si Jano, my office engineer Jano, ang kanyang YouTube channel is Engineer Nudge, that's spelled as ENG sige, hanapin ko. Ito. ENGR.NAJ. Engineer Nudge. So, tarito, ang kanyang mga, ang kanyang content ngayon is more on Pokemon TCG, kaya ako nasabi sa iyo yun. Pero yung mobile game. So, yes, yung mobile game. Also, yan. Shoutout sa siguro to para sa next episode na pero ilalagay ko na to. Kung sino gumagamit ng mga ng Serpterior tsaka ng Celebi deck, wag na po kayo maglaro, please. Nakakainis kayo. Yun lang. Yan. Apa ba sa akin? Shoutout. Siguro, Ayan. Yun na. Wala na kayo ibang shoutout. Siguro yung mga makakasama natin sa sa watch party sa February 2. So yun nga again, sorry, ubos na yung tapos na yung reservation period. Marami nang nakapagpa-reserve. Although you can still go there for walk-ins. So yun nga 400 pesos ang ticket for the entrance. And then, you can also, ang kagandahan dun sa venue, you can order food and drinks. Meron dun available. So, kung balak nyo dun na kayo mag-breakfast, okay lang din. May available sila dun na tapsilog or longadog or something, di ba? Yan, go. Bala ko din yung kuya ko nga dyan kasi mahilig siya sa mga basketball cards. Yeah, oo. Yeah. Marami doon sa Hobby Stadium. Ayun, please, yun nga, again, we invite you to go to the Royal Rumble Watch Party sa Hobby Stadium on February 2, 6 a.m. Gates will open at 6 a.m. and then the venue is at
Hobby Stadium in Doña Hemadi, E. Rodriguez Avenue, Quezon City. So, please do come. Reservations are over, but walk-ins are still accepted. So, yun. Yes. And yun nga, shout out to Mandy for having this for organizing this watch party. Dito sobrang saya ng mga watch parties na kung saan nung nanonood ako, kasi yun nga dito watch parties are wrestling is much enjoyable if you're going to watch it together with your fellow wrestling fans. Yes. Yun, para ka na rin nanood ng live dun sa mismong event, kasi mainga, masaya, dami nagtatawanan, dami nag-cheer, dami nagbubu, diba? Okay, sige. Patapasan na tayo Ayan, sige. And with that, we end this episode, guys. Happy New Year again. Sorry. Happy New Year again. Happy Chinese New Year na rin. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Yan. Gong Si Fat Chai, or as Ronnie Cheng translate it, hope you get rich. Hope you get rich. Yan. And with that, we end this year's first episode. I'm Jomar together with Eugene, and we are 1, 2, 3 Geeks out of nowhere. Yeah. Thank you very much, and we'll see you on the next episode.